Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Sigurado akong alam mo kung gaano prangka ang isang tao na si Maya, Gerald. Kung sa bagay, naging ganoon siya kahit na noong siya pa ang ating kapitan. Ganito lang siya, kaya huwag mo sanang isipin ang sinabi niya. Aliw ni Vinci. Well, Saiji, sagot ni Gerald, sinilip si Maya sabay talikod kay Vinci. Dahil si Vinci lang ang nagtrato sa kanya ng mabuti, pinili niyang sundin ang payo nito. Bukod, kung nais talaga niyang mapahiya si Maya, magagawa niya ito anumang oras na gusto niya. Gayunpaman, naramdaman niya na iyon ay magiging parang bata sa kanya, kaya't pinipigilan niya ang paggawa nito. Si Gerald ay hindi karaniwang magkakaroon ng mga pagtatalo sa mga batang babae na katulad niya. Inaasahan kong ibig sabihin mo kung ano ang sinabi mo. Pinag-uusapan kung alin, kung hindi ka masyadong abala, tumambay tayo sa isang maikling sandali at makibalita sa bawat isa. Matapos ang pagtatapos mula sa high school, tinanong ko tungkol sa iyo at nalaman na tinanggap ka sa Mayberry University. Sinabi ko sa iyo na magagawa mo ito noon. Sabi ni Vinci. Bumalik sa high school, kahit na hindi niya talaga ito sinabi, medyo hinahangaan ni Vinci si Gerald. Pagkatapos ng lahat, palaging nag-aaral si Gerald at bilang isang resulta, ang kanyang mga resulta ay nangunguna. Ano pa, alam din niya na siya ang uri ng tao na palaging magtiyaga hanggang sa wakas, hindi alintana ang gawaing nasa kamay. Minsan, silang dalawa, na nakikipagkumpetensya bilang isang maliit na koponan, ay natapos na maging kampeon sa isa sa maraming mga kompetisyon na kanilang lumahok. Noon, si Vinci ay labis na nasasabik mula nang hawakan niya ang kamay ni Gerald habang tumatanggap ng parangal. Kung tutuusin, diretsahan siyang nagkaroon ng bahagyang damdamin para kay Gerald noon. Sa totoo lang nais niyang makita si Gerald na sa wakas makuha ang kanyang sandali at tumaas sa lahat. Gayunpaman, ang sandaling iyon ay hindi kailanman dumating. Bilang isang resulta, ang kanyang damdamin para sa kanya ay panandalian din. Sa huli, si Gerald ay mahirap na mahirap. Bagaman nagpatuloy siya sa pagtrato ng maayos kay Gerald, hindi na niya sinubukan na makuha ang kanyang pagmamahal. Ito ay hindi tulad ng kung siya ay tumingin mababa sa kanya o anumang bagay. Pasimple niyang napanatili ang isang hindi pag-aanong pag-iisip na isip. Sa paglalagay nito ng diretsahan, nais niya ang isang mas magiting na tao na maging katuwang niya sa buhay. Gayunpaman, si Gerald ay ayaw sumama sa kanya, dahil lang sa ayaw niyang makitungo kay Maya ng higit pa kaysa sa kailangan niya. Habang siya ay matapat na nais na tanggihan ang mungkahi ni Vinci doon mismo, at pagkatapos, tila nais ni Vinci na magkaroon ng isang mahabang-mahabang pakikipag-chat sa kanya mula sa sandaling sila ay muling nagkita noong nakaraang araw. Hindi niya talaga maitanggi na gusto niya ring makipag-chat kay Vinci. Kung tutuusin, napakatagal mula nang huli silang magkita. Ang pag-iisip tungkol dito ay naging mas mahirap para kay Gerald na tanggihan ang kanyang paanyaya. Dahil ang mga resulta ng J-dependent ay hindi mawawala hanggang sa medyo mas mahaba, kalaunan ay tumango si Gerald ng bahagya bilang tugon, ayaw na bigyan si Vinci. Vinci! Ikaw! Sa sandaling iyon, si Maya at ang iba pa ay nakaupo sa tabi ng isang mainit na bukal habang kumukuha ng litrato. Nang makita na isinama ni Vinci si Gerald, natigilan si Maya ng walang imik. Nalaman niyang kakaiba na gugustuhin ni Vinci ang isang tulad ni Gerald sa paligid. Aba, dahil nandito na rin siya, mag-chat lang tayo sama-sama. Ito ay kasing magandang pagkakataon na makahabol sa bawat isa. Sagot agad ni Vinci. Narinig iyon, medyo nag-foom si Maya bago lumingon upang tingnan ang kabilang panig. Si Jamir mismo ay hindi makikipagtalo kay Gerald. Sa halip, lumingon siya sa parehong Warren at Maya bago sinabi, ano sa palagay mo? Hindi ba kamangha-mangha ang tanawin dito? Tiyak na may isang bagay ito, sagot ni Maya. Salamat sa ngayon, Jamir. Alam mo, sa susunod na dumating ka sa Mayberry, kukuha ako sa aking ama na gamitin ang kanyang mga koneksyon upang payagan kaming makapasok sa Wayfair Mountain Entertainment upang magsaya. Ilan lang sa atin ang magkakasama. Sabi ni Warren. Pinag-uusapan mo ba yung sa Mayberry? Iyon ang pinakamarangyang lugar doon. Dali ng aking salita na tiyak na nasiyahan ka kung pupunta ka doon, Jamir. Sa totoo lang, kahit na isang tao mula sa Mayberry, hindi talaga ako nakatapak sa Wayfair Mountain Entertainment. Gayunpaman, marami akong naririnig tungkol dito. Hindi madaling pumasok kung ikaw ay isang random na walang tao. Dagdag ni Maya habang pinakakawala ang isang mabigat na buntong hininga.
Ang paraang sinabi niya rito ng mas maaga, malinaw na mayroong ilang mga uri ng koneksyon ang ama ni Warren. Matapos marinig ang sinabi ni Maya, tinapik lang ni Warren ang sarili nitong dibdib bago sabihin, magiging 5 lang tayo. Ikaw, ako, Jemir, Vinci, at Leonard. Malinaw kung bakit sinasadya niyang banggitin ang 5 pangalan na iyon. Oh? Ngayon kailangan kong makita ang Wayfair Mountain Entertainment para sa aking sarili noon. Siyempre ginagawa mo. Gayun din, ang sinumang nagnanais na pumasok sa lugar na iyon, ay nangangailangan ng isang tiket sa pagpasok. Hindi ka basta-basta makakalusot sa lahat. Habang sinasabi niya iyon, bahagyang inilibot ni Maya ang kanyang mga mata sa direksyon ni Gerald. Ito ay malinaw na tulad ng araw na siya ay mocking sa kanya. Ano pa ang masasabi ko rito? Hindi nila alam na ako ang nagmamay-ari ng lugar na iyon. Tumingin doon, hindi ba pamilyar ang batang babae na iyon? Diyos ko! Vinci, bilisan mo! Tumingin ka dyan, sabi ni Maya na wala sa asul habang nagsisimulang ituro ang tuwid sa isang batang babae na nakatayo sa tabi ng mainit na bukal. Hindi ba siya ang sikat na tanyag na tao, Yuna Yames? Demon! Tuting na talagang mabangga natin siya dito, bulalas ni Maya, malinaw na nagulat. Habang may kamalayan ako na ang tanawin ng lugar na ito ay paminsan-minsan na binibisita ng ilang mga kilalang tao na nais na magkaroon ng ilang kasiyahan pagkatapos na dumalo sa mga pag-andar sa County Salford, hindi ko akalain na nakikita ang mga ganito katiting na artista tulad ng Yuna dito. Sinabi ni Vinci, pantay na nagulat. Ang kanyang sorpresa ay ginagarantiyahan. Pagkatapos ng lahat, nag-aral siya at nagtatag pa ng sarili niyang negosyo sa County Salford. May kaunti tungkol sa lugar na hindi niya alam. Agad na sumunod ang isang tawa. Kung tama ang naalala ko, hindi ka talaga naging tipo ng pag-idolo sa mga kilalang tao, di ba Maya? Ang tanging pagbubukod sa panuntunang iyon ay Yuna. Sobrang hinahangaan mo siya noong high school na nagpaste ka pa ng mga poster ng Yuna sa tabi ng iyong kama. Narinig iyon, tumango si Maya bilang pagsang-ayon bago sabihin tama yan. Gusto ko siya dahil sa disiplina niya sa sarili. Nakita ko na ang lahat ng kanyang trabaho at dinidisiplina ko pa rin ang aking sarili alinsunod sa kung paano niya ito ginagawa. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Tingnan, maraming tao ang lumalapit sa kanya upang makuha ang kanyang lagda. Magmadali tayo doon at kumuha ng isa para sa ating sarili. Yeah, tara na nating magkasama ang kanyang autograph, sabi ni Vinci. Sa paghusga mula sa kanyang tono na nag-iisa, maliwanag na gusto din ni Vinci si Yuna. Sila Jemir, Leonard, at Warren mismo ay hindi tututol sa panukala ni Vinci sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, si Yuna ay katulad ng isang diyosa sa paningin ng publiko. Habang maraming mga batang babae ang nagkagusto sa kanya, mas maraming mga kalalakihan ang nakakita sa kanya bilang pag-ibig ng kanilang mga pangarap. Si Gerald mismo ay tagahanga ni Yuna. Pagkatapos ng lahat, ang tanyag na tao ay napakaganda at nagkaroon ng isang napakakaakit-akit na ugali. Gayunpaman, ang bagay na nakakaakit sa kanyang mga tagahanga ay kung paano siya bumaba sa lupa at palakaibigan siya. Kung tama ang naalala niya, nagtrabaho si Yuna sa ilalim ng isa sa mga kumpanya ng pelikula at telebisyon ng kapatid na babae ni Gerald sa Yanken. Sumama ka na ngayon, Gerald. Pumunta tayo snap ng ilang mga larawan kasama siya. Hindi araw-araw na nagagawa natin ito, tumawag kay Vinci. Pasimple na tumango si Gerald, isang ngiti sa labi. Alam niya na kung talagang gusto niyang magkaroon ng litrato kasama si Yuna, kailangan lang niyang tawagan siya. Hindi talaga kinakailangan na magmadali si Gerald upang makakuha ng gayong pagkakataon. Si Vinci mismo ay agad na nagsimulang mag-jogging papunta kay Yuna pagkatapos tumawag kay Gerald. Nang makita na wala na sa kanya ang kanyang atensyon, ngayon o hindi kailanman para kay Gerald na tuluyang makalusot. Gayunpaman, sa oras na siya ay lumingon, nakita niya ang ilang mga sobrang bihis na batang babae na naglalakad palabas ng entertainment center. Nakapalibot sa kanila ang maraming mga tanod. Habang ang mga batang babae ay pantay na maganda, tila hindi sila mga kilalang tao. Mula sa maaaring ipalagay ni Gerald, sila ay ilang mga run-of-the-mill na mayamang mga binibining. Sa kabila nito, marami sa mga kalalakihan na una nang nagnanais na kumuha ng litrato kasama si Yuna ay nagyelo sa lugar kapag napansin nila ang mga batang babae. Ang ilan sa kanila ay malapit na ring mag-drool. Kahit si Gerald ay tila natigilan sandali. Gayunpaman, hindi ito dahil sa kanilang kagandahan.
Sa halip, ito ay dahil sa napagkamalan ni Gerald na pinuno ng pangkat o kahit papaano ay pinapalagay niya na siya ang pinuno na si Queta. Kung kailangan niyang puntos kung gaano kalapit ang batang babae sa Queta, bibigyan ni Gerald ng isang solidong 7 sa 10. Pagdaan ng mga batang babae kay Gerald, tila napansin ng clone ng Queta si Gerald na nakatitig sa kanya. Bilang tugon, bigyan siya ng isang hitsura ng pagkasuklam bago umalis sa kanyang pangkat. Pareho silang magkamuka. Napaisip si Gerald sa sarili. Kasunod sa kaisipang iyon, agad siyang nagsimulang maglakad patungo sa isang puntong panonood sa gilid ng bundok. Bagaman nahahanap niya ang grupo ng mga batang babae bago sila umalis, nagtaka muli si Gerald nang makita niya kung anong uri ng mga kotse ang kanilang sinasakyan. Upang bumaba ng bundok, isang malaking pangkat ng mga Rolls-Royce Phantom Extended na mga kotse ang inihanda para sa mga batang babae. Magkasama, ang mga kotse ay tumingin kamanghamanghang. Ang mga batang babae ay tiyak na pantay makapangyarihan at mayaman. Kumita ako ng napakalaking halaga ngayon. Hindi ba masarap kung maraming mga kababaihan tulad ng kanilang sarili ang dumating dito sa hinaharap? Sinabi ng isang boses sa sandaling iyon bago chuckling. Nakatingin sa kanyang tagiliran, nakita ni Gerald na ang boses ay nagmula sa isang mabilog, nasa katanghaliang lalaki na nakatingin din sa umaalis na pangkat ng mga sasakyan habang sabay na binibilang ang salansan ng pera sa kanyang kamay na masaya. Nakikita kung paano kumita ang lalaki ng kahit ilang libong dolyar mula sa mga batang babae. Ipinalagay ni Gerald na siya ay isang uri ng walang lisensyang gabay sa paglilibot. Sir, alam mo bang saang pamilya nagmula ang mayamang binibini? Tanong ni Gerald habang diretso sa point. Napansin kung gaano kagamit ang bihis ni Gerald, pagkatapos ay iniskan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa bago sinabi, ahem. Paano ko malalaman? Alam ko lang na ang kanilang pinuno ay mayaman at maimpluwensyahan. Habang sinabi niya iyon, nagpatuloy ang bilang ng lalaki sa pagbibilang ng kanyang pera. Kitang-kita ang pinapahiwatig niya kay Gerald. Pagkatapos ay kinuha ni Gerald ang 300 dolyar mula sa kanyang bulsa bago ibigay ito sa lalaki, habang sinasabing, siguro may nalalaman ka patungkol sa kanila ngayon. Masayang kinuha ng lalaki ang pera sa kamay ni Gerald bago sinabi, para malinaw lang kami, hindi ako humingi ng anumang pera mula sa iyo. Kusa mong ibinigay ito sa akin. Alinmang paraan, kung pinag-uusapan mo ang tungkol sa pinakamayamang binibini sa pangkat, 2 beses siyang pumunta dito. Sa kabila ng pagiging isang pro sa pagiging makinis sa County Salford, nalulungkot akong sabihin na kahit na hindi ko alam kung saang pamilya siya nagmula. Ang alam ko lang ay siya ay maruming mayaman at sobrang maimpluwensya. Ang impormasyon tungkol sa kanya ay hindi madali makarating, kahit na direkta mong tinanong siya tungkol dito. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, ang tao pagkatapos ay mabilis na tumakbo. Busit! Naiwan si Gerald na walang imik matapos itong makita. Alam niya sa katotohanan na ang nasa katanghaliang lalaki ay nagsisinungaling. Tiyak na maraming nalalaman ang lalaki tungkol sa dalaga. Still, that girl really resembled Queta. Pwede ba siyang maging susi sa isa sa mga pahiwatig? Tulad ng pagtakbo ni Gerald na habulin ang matambok na tao upang higit pang tanungin siya tungkol dito, isang bigla ang pag-ingay ang maririnig na paparating sa isang lugar malapit sa lugar ng mainit na bukal. Lumayo ka na? Narito na si Glinton. Tumabi kayo lahat. Narinig iyon, lumingon si Gerald upang makita ang ilang mga tanod na nililinis ang karamihan na nagsisikap ding kumuha ng litrato kasama si Yuna. Hindi nagtagal bago ang isang mayaman na tagapagmana ay sumunod sa pansin ng pansin, naglalakad papunta kay Yuna na ang 2 kamay ay nasa kanyang bulsa. Nang makita ng mga lokal kung sino ang dumating, agad silang umatras sa gilid. Si Maya mismo, na naghintay ng mahabang panahon upang kumuha ng litrato kasama si Yuna, ay magpapalitrato lamang sa kanya nang may isang bodyguard na kumatok sa kanya, na pinapunta sa lupa ang telepono ni Maya. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Nag-aalalang tanong ni Maya. Anong gagawin natin? Anong ginagawa mo? May naistalakayin si Glinton kay Yuna. Ngayon mag-scram, galit na sagot ni bodyguard. Maya! Maya, dito na! Mabilis! Tinawag si Jamier na nakatabi kasama ang pangunahing karamihan ng tao, ang kanyang muka ay kasalukuyang maputla bilang isang sheet. Habang kakilala lang niya kay Maya ng kaunting panahon, alam niya na si Maya ay isang taong may maikling fuse. Upang maiwasan siyang gumawa ng kahit anong kalokohan, agad siyang sumugod upang hilahin din siya sa tagiliran. Ano ang malaking ideya? Tanong ni Maya, malamig ang ekspresyon nito. Yung lalaking dyan.
Iyon si Glinton, kung hindi ay kilala rin bilang Hugh Glinton. Siya ang batang Panginoon ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa County Suffolk. Tila mayroong isang uri ng baka sa pagitan nila ni Yuna, kaya mas makabubuti sa amin na huwag makialam sa kanilang mga gawain, mabilis na sagot ni Jamier. Narinig ni Gerald na kararating lang sa eksena ang sinabi ni Jamier. Kaya tila ang taong Hugh na ito ay tila isang mayabang at walang awa na tao. Ano ang plano mong gawin? Sinabi ng isang lalaki, na tila ahente ni Yuna, habang siya ay umusad sa sandaling nakikita niya ang mga gwardiya ni Hugh na lumilikha. Mula sa kung ano ang maaaring tipunin ni Gerald matapos marinig ang kanilang talakayan ng ilang sandali, inanyayahan ng kumpanya ng Hugh si Yuna na maging isang tagapagsalita para sa kanila sa nakaraan. Gayunpaman, tinanggihan niya ang kanilang alok noon. Dahil si Yuna ay kasalukuyang tagapagsalita ng kanyang karibal na kumpanya, mukhang si Hugh ay lumago tungkol dito. Gayunpaman, hindi natapos ang mga komplikasyon ng insidente. Habang si Yuna ay patungo sa County Suffolk sa oras na ito, ang kanyang landas ay nablock ng maraming mga kotse. Mahalaga, sinusubukan ng mga tauhan ni Hugh na pilitin siyang bumaba mula sa pagiging isang tagapagsalita para sa kanilang karibal. Gayunpaman, naninigas si Yuna sa kanyang pangwakas na desisyon. Ang lahat ng ito sa huli ay humantong sa mga kaganapan sa ngayon. Si Hugh mismo ay maliwanag na kasing lakas at maimpluwensyang tulad ng inilarawan ni Jamier. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang malaking pangkat ng mga tao ay kasalukuyang nagmamasid sa sitwasyon, wala sa kanila ang naglakas loob na kunan ng litrato ang eksena. Nasabi ko na ito, at ulitin ko ito. Hindi ko ito gagawin, matigas na sagot ni Yuna. Ikaw, King Asong babae. Huwag mo akong sisihin sa pagiging unalong tao noon. Nang masabi iyon, ang ilan sa mga tanod ay nagsimulang takot na takutin si Yuna sa paligid. Nang makita ito, ang sariling mga tanod ni Yuna ay sumulong upang protektahan siya. Hindi nagtagal upang maganap ang hidwaan, na nagreresulta sa mga tanod mula sa magkabilang partido na nakikipaglaban sa bawat isa. Tulad ng ilang mga batang babae ay nagsimulang sumisigaw sa takot, simpleng sinabi ni Maya, ano ang mga ganid? Nasa sandaling iyon nang makita niya si Hugh na umaabot sa kamay upang hawakan ang buhok ni Yuna. Nang makita iyon, kaagad na ginawa ito ni Maya, dali-daling hinila si Yuna sa tagiliran. Bilang isang resulta, si Hugh, na una nang nagplano sa paghawak sa buhok ni Yuna upang mapanatili ang kanyang balanse, sa lalong madaling panahon ay natagpuan niya ang kanyang sarili na nahuhulog ng direkta sa konkretong sahig. Dahil sa pagiging mayabang na siya, inako niya na isang kamay lang ang kailangan niya upang yangkin siya patungo sa kanya, kaya naman nasa kamay niya ang kanyang kaliwang kamay. Napatunayan na iyon ay isang malinaw na pagkakamali, dahil hindi niya nagawang masira ang kanyang pagkahulog gamit ang isang libreng kamay lamang. Nagsimulang dumugo ang ulo ni Hugh sa sandaling tumama ang kanyang noo sa lupa. Glinton, sigaw ng lahat ng kanyang mga bantay ng sabay, lahat ng mga ito ay pantay na kinikilabutan sa tunog. Kanina pa binulag ng galit si Hugh. Upang mapatunayan ang kanyang pangingibabaw, isinuksok niya ang isang kamay sa kanyang bulsa, upang lamang mapatunayan kay Yuna na maaari niya itong turuan ng isang aralin nang hindi na kinakailangang gamitin ang pareho niyang mga kamay. Nagulat siya, hindi lamang nakatakas si Yuna sa kanyang hawak na hindi nasaktan, siya ay sa oras na iyon na dumudugo sa noo niya. Ang kanyang mga bodyguard ay pawang naparalisa sa takot nang makita nila ito, at maging ang mga guwardiya ni Yuna ay nagyelo sa lugar. Si Yuna mismo ay ganap na namumutla. Isang madugong eksena ito. At nasa County Suffolk din sila. Tiyak na mahirap sabihin kung ano ang susunod na mangyayari. Huwag mong hayaang makatakas ang babaeng iyon. Siya ang pumalo kay Glinton. Sigaw ng isang tanod habang tinuturo si Maya. Ako, hindi ko siya binugbog, sagot ni Maya, medyo nanginginig ang boses nito. Natigilan si Maya. Nais lamang niyang iwaksi ang sitwasyon na lumala pa. Gayunpaman, malinaw na ang mga bodyguard ni Hugh ay nakatingin sa kanya ngayon. Samantala, ang mga miyembro ng lugar ay dumating sa wakas matapos marinig ang mga reklamo tungkol sa hidwaan. Ang kanilang unang aksyon ay natural na masira ang karamihan. Kasabay nito, ilan sa mga kawani sa medisina ng lugar ay naipadala din upang gamutin at bendahe ang mga sugat ni Hugh. Kahit na ang mga tagapamahala ng magagandang lugar ay sumulong upang harapin ang mga resulta. Sa pagtatapos nito, hindi gaanong maraming tao ang nanatili sa lugar na iyon. Gerald at ang 5 iba pa, subalit, natural na kailangang manatili doon. Ginoo.
Linton, mangyaring payagan kaming ipadala sa iyo sa pribadong ward ng lugar na ito upang ipagpatuloy ang bendahe ng iyong mga sugat, sabi ng isa sa mga kawaning medikal. Mabuti, ngunit ang ilang mga tao dito ay hindi pinapayagan na umalis, ungol ni Yob sa isang galit na boses habang nakahawak siya sa kanyang gaanong nakabenda na ulo bago paalisin sa isang usungan. Hindi ko nga siya binugbog. Bakit hindi ako makaalis? Galit na sagot ni Maya. Ano ang isang mapagmataas na tao na si Yob? Pagkatalikod na sana ni Maya para umalis, agad siyang napahinto. Miss, ikaw at ang iba pa ay kailangang maghintay pa dito ng kaunti. Mangyaring maunawaan na kung simpleng umalis ka lamang ng ganito, hindi kami makapagbibigay ng wastong paliwanag sa mga Linton. Sa ngayon, manatili ka lang dito at makikita natin kung paano maikot ang mga bagay sa sandaling bumalik si Linton. Mapapatunayan ko ito. Hindi niya ito binugbog. Pasimple niya akong hinila sa gilid, paliwanag ni Yuna habang nakatingin kay Maya bago tumango ng bahagya, pasasalamat na panandali ang nasasalamin sa kanyang mga mata. Miss Yams, mangyaring subukang unawain ang aming sitwasyon. Habang tiyak na hahakbang tayo upang maiwasan ang nangyayari sa maraming laban, titingnan muna natin kung ano ang reaksyon ng mga Linton bago malutas ang isyu, sagot ng manager sa pagbitiw sa tungkulin. Habang totoo na ang kaganapan ay naganap sa magandang lugar, kahit na ang tagapamahala ay hindi kayang harapin ang gayong isyu. Si Jamir mismo ay naghiwalay ng malamig na pawis sa buong panahong ito. Kung naalala ko ng tama, si Yob ay hindi kailanman nagdusa ng anumang pagkalugi dati, kahit na noong bata pa siya. Ngayon na ang kanyang ulo ay nasugatan at matatag siyang naniniwala na si Maya ang naging sanhi nito, dahil kasama ko si Maya ngayon, tiyak na ma-target din ako. Talagang sigurado si Jamir na ang kanyang pamilya ay wala kumpara sa mga Linton. Walang paraan na makakabawi sila kung talagang nagdamdam si Yob kay Jamir. Sa takot sa pinakamalala, tinawag niya kaagad ang kanyang ama, nautal sa buong oras. Tulad ng para kay Vinci, hindi niya kailanman natagpuan ang kanyang sarili na nakaharap sa gayong kahirapan. Takot na takot siya ngayon na walang babala na luha siya. Gayunpaman, naiintindihan ang kanyang reaksyon. Kung tutuusin, siya ay isang batang babae na katatapos lamang at nagsimulang gumawa ng sarili niyang negosyo. Hindi pa siya nakikipag-ugnay sa malalaking pag-shot tulad ng Lintons na lalong nagpalakas ng kanyang takot. Kahit si Leonard ay kinilabutan sa puntong halos lumuluha. Pinipigilan ang luha niya, tumawag din siya sa kanyang ama upang humingi ng payo. Lahat kayo ay hindi dapat matakot. Kung sa bagay, wala ka talagang ginawa. Tutulungan kita na magsisi. Sinabi ni Yuna, nakikita kung gaano sila takot. Napansin ng tanyag na tao na lahat sila ay nasa 20s, at inisip na karamihan sa kanila ay nagtapos lamang sa unibersidad. Sa kabila ng alam na haharapin niya ang isang malaking shot, humakbang pa rin si Maya upang maiwasan na masaktan si Yuna. Paano kaya natiis ni Yuna na makita siya, ang kanyang pangkat na may kasalanan sa kanya? Likas lamang sa kanya na nais na kalmahin sila. Habang totoo na alam ni Yuna na walang nagawang mali si Maya, ang kalmado niyang panlabas ay naiiba sa unti-unting lumalaking takot sa kanyang isipan sa mga sandaling iyon. Siya rin ay matapat na bahagyang natakot habang nagpatuloy sa pag-iisip kung paano haharapin ang sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, nakipag-ugnay si Yuna sa kanyang kumpanya bago idetalye ang lahat ng nangyari sa kanila. Ay, nakikita ko. Napakahusay. Makalipas ang ilang sandali na pag-uusap, naging malungkot ang ekspresyon ni Yuna. Paano ito, Yuna? Tanong ni Maya sa isang medyo nag-aalalang tono. Pinalibutan agad ng grupo ni Maya si Yuna. Si Yuna mismo ang umiling habang siya ay sabik na ipinaliwanag, kahit na ang mga tao sa aking kumpanya ay balisa ngayon. Sa ngayon, nag-iisip pa rin sila ng mga paraan upang malutas ang isyu. Nakipag-ugnay pa sila kay Xatir. Gayunpaman, dahil nagtamo ng tunay na pinsala si Yob sa oras na ito, nag-alala ang aking kumpanya na kahit na si Xatir ay hindi magagawang hawakan ang sitwasyon ng maayos. Ano pa, ako ay isang simpleng tanyag na tao, kaya tiyak na hindi siya magkakaroon ng pagkalaga sa mga Linton dahil lamang sa akin. Habang totoo na si Yob ang unang nagpukaw ng hidwaan, ang katotohanan na siya lang ang nasaktan ang nagpapalubha sa lahat. Kung hindi lang nasaktan si Yob, madali sanang malutas ni Barry ang isyu. Sobrang komplikado ang lahat ngayon dahil sa pinsala na kanyang natamo. Hindi nila masabi kay Barry na guluhin ang mga Crawfords alinman dahil iyon ay halos katumbas sa kanilang pagbitiw sa kanilang mga trabaho doon at pagkatapos.
Wala lamang isang walang sapat na hangal upang subukang masisi ang para sa isang pangunahing isyu, lalo na dahil nagsasama lamang ito ng isang solong kilalang tao at ilan sa kanyang mga tagahanga. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Vinci, naiiyak pa rin. Manatiling kalmado tayo sa ngayon. Susubukan kong gamitin ang aking sariling mga koneksyon upang makatulong sa sitwasyon. Kanino ako dapat humingi ng tulong, Lila? Nilingon siya ng ahente ni Yuna matapos marinig ang pagtawag sa kanyang pangalan. Pagkatapos ng isang maikling pagpause, sinabi ni Lila, kalimutan natin ang tungkol sa entertainment center sa ngayon. Sa ngayon, mayroon akong naiisip na solong tao. Hanggat maaari naming makuha siya upang matulungan kami, marahil ay maayos tayo sa huli. Ano pa, ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ang ilang mga bagay para sa amin. Ituloy mo. Sino ito? Tanong ni Yuna. Naalala mo noong may nagtanong sa iyo para sa iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay sa iyong palabas noong isang araw? Jill Holden. Kung naalala ko ng tama, noong nag-organisa siya ng isang malaking pagdiriwang na dinaluhan mo, hindi ba niya sinabi na maaari mong tanungin siya para sa tulong sakaling may mangyari? Jill Holden. Ang sobrang mayamang taong iyon mula sa Sordis City. Yun Yuel? Malinaw na narinig ni Maya at ng iba pa ang tungkol kay Yul dati. Habang nagulat sila nang magkatinginan sila, sabay silang tuwang-tuwa. Kung talagang pinahiram sila ni Holden ng isang kamay sa ito, ang buong sitwasyon ay magiging mas madali upang harapin. Iyon lang ang pagpipilian na mayroon kami na nakikita ko sa ngayon. Alam mo, si Holden ay may alam ng maraming mga mayamang tagapagmana. Kahit na ang engranding partido, na nabanggit ko kanina, ay hinanda ni Holden para sa isang misteryosong mayaman na mana. Maaari kong ligtas na sabihin na mayroon siyang patas na bahagi ng mga trick at connection sa kanyang manggas. Kung magagawa naming tulungan siyang tulungan kami, hinuhulaan ko na ang sitwasyon ay maaaring malutas sa pamagitan lamang ng isang simpleng tawag sa telepono. Sige, susubukan ko, sagot ni Yuna, medyo tumango, habang sinisimulan ang pagdayal sa numero ni Yol. Matapos ang isang maikling sandali, kinuha ni Yol ang telepono. Habang siya ay nagulat na siya ay tumawag sa kanyang tumawag ng napakabilis, hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagdetalye ng mga ins at out ng insidente. Ilang sandali pa ay tinapos na ni Yuna ang tawag na may ngiti sa labi. Mabuti na ang lahat ngayon. Sinabi sa akin ni Holden na gagamitin niya ang kanyang mga koneksyon upang matulungan kaming malutas ang isyong ito. Narinig iyon, si Maya at ang iba pa ay natuwa. Lalo na ito para kay Maya dahil ang kanyang pangunahing dahilan sa pagiging sa County Salford ay upang sumailalim sa isang lihim na misyon. Nag-alala siya na ang lahat ng uri ng mga isyu ay lilitaw upang hadlangan ang kanyang misyon bago sumang-ayon si Holden na umalis. Habang hinihintay nila ang susunod na tawag ni Holden, si Maya at ang iba pa ay nakatayo sa paligid ni Yuna na naglalarawan sa mga kaganapan ng partido na dati nang na-host ni Holden. Dahil ito ang kanilang kauna-unahang pagkakataon na napag-uusapan ng labis sa isang tanyag na tao na kanilang inidolo lahat, natural sa kanilang lahat na maging nasasabik. Sa kabilang banda, si Gerald ay medyo hindi mapalagay na nandoon lang. Kanina pa siya nakahanda na ipahiram kay Maya at sa iba pa kung sila ay talagang nasa isang patay na. Pagkatapos ng lahat, si Yuna ay pan-technical din na kanyang sakop. Kahit na wala si Yuna sa equation, hindi sana siya nakatayo doon na walang ginagawa kung alam niyang nasa problema sila. Matapos marinig na handa si Yol na tulungan sila, alam ni Gerald na hindi na niya kailangan pang lumipat. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos ang tawag ni Yuna nang makatanggap si Gerald ng isang line message mula kay Yol. Haha! May kailangan ako ng tulong mo sa kapatid, ano? Nang mabasa ang kanyang mensahe, hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng mapait. Nahulaan niya kung ano iyon. Gayunpaman, nagkunwari siyang walang alam tungkol sa sitwasyon at nagpatuloy na tanungin si Yol tungkol sa kung anong uri ng tulong ang kailangan niya. Tulad ng inaasahan, nais ni Yol na makipag-ugnay kay Gerald kay Zack upang magamit ni Zack ang kanyang sariling mga koneksyon upang hawakan ang lintons. Si Yol mismo ay nagustuhan na humingi ng tulong kay Zack dahil hindi niya mas gusto na humingi ng tulong sa kanyang ama sa tuwing siya ay nakaharap sa problema. Gayunpaman, pagkatapos humingi ng tulong kay Zack sa maraming okasyon, maging si Yol ay nahihiya na humingi ng tulong sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit humihingi ngayon ng tulong si Yol kay Gerald. Sige, sagot ni Gerald, mapait pa rin ang ngiti niya. Hindi nagtagal, idinetali niya ang buong insidente kay Zack at sinimulan na agad itong gawin ni Zack.
Makalipas ang kalahating oras, nag-alala si Yuna na halos magpadala na siya ng mensahe kay Yol upang tanungin siya tungkol sa sitwasyon. Bago niya mahit ang send button, nakita nilang lahat ang manager ng lugar na tumatakbo papunta sa kanila. Miss Yems, inabisuhan lang kami ni Glinton na ang buong issue ay nalutas na. Kalilimutan na niya ang tungkol sa nangyari ngayon, kaya maaari kayong lahat umalis ngayon. Relay ang manager. Sige na nga. Salamat, manager, sagot ni Yuna bago umungol ng mahabang hininga. Si Maya at ang iba naman, simpleng nagkatinginan sa isa't isa. Gaano kahanga-hanga si Holden? Kabanata 677. Maraming salamat sa pagharap sa sitwasyon, Yuna. Alam mo talaga ang maraming tao. Tuwang-tuwa na sabi ni Maya. Bakit mo nga ba ako pinapasalamatan? Dapat ako ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Habang nais kong ituring ka at ang iyong mga kaibigan sa tamang pagkain para sa pagtulong sa akin, nasasaktan ako na sabihin na kailangan kong bumalik sa kumpanya kaagad. Paano naman narito ang aking numero? Kung magkakaroon ka ng anumang problema sa hinaharap, huwag mag-atubiling iring ako. Malinaw na nararamdaman pa rin ni Yuna ang pasasalamat kay Maya sa pagtahak upang iligtas siya kanina. Dahil alam din niya na si Maya ay isang taos-pusong tagahanga ng kanya, makatuwiran para kay Yuna na maging partikular na mag-alala sa kanya. Matapos iwan ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnay kay Maya, umalis siya sa eksena. Super naiinggit ako sa'yo, Maya. Upang isipin na talagang makakakuha ka ng magagaling na aklat ni Yuna, sabi ni Vinci kaagad na umalis si Yuna. Hindi ito kamangha-mangha. Alinmang paraan, umalis muna tayo. Nakakahiya kung hindi sinasadya nating mabangga ulit ang mga taong iyon sa paglaon. Habang hindi malinaw na ipinakita ito ni Maya, siya ay higit na masaya. Gayunpaman, dahil totoo na wala sa iba pa ang nasa mood na mag-enjoy sa kanilang sarili, ang desisyon na umalis ay sumang-ayon. Gayunpaman, bago umalis, tumingin si Maya kay Gerald. Umalis muna kayo. Manatili ako rito. Sinabi ni Gerald, iniisip na nagpapahiwatig si Maya na umalis na siya sa kanila. Manalo ka. Totoo bang ipinapalagay mo na nais kong umalis ka kasama kami? Hindi, Gerald, simpleng lumingon ako sa iyo upang sabihin sa iyo ang isang bagay. Sa nakaraan, wala kang ibang pupuntahan para sa iyo bukod sa iyong average na mga resulta sa akademya. Kahit papaano mayroon ka pa rin. Ngayon gayunpaman, ako ay may tunay na dahilan upang tuluyang magmura sa iyo. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang uri ng basura na lilitaw lamang kung ang mga mabubuting bagay ay naroroon. Ngunit kapag nangyari ang masamang bagay, tahimik ka lang natatayo sa gilid. Talagang naiinis ka sa akin, alam mo? Ngini siya ni Maya na may zero filter sa kanyang mga salita. Huwag sabihin ang ganyang mga bagay kay Gerald. Lahat ay takot na walang kabuluhan kanina. Sagot ni Vinci. Sa katunayan, hindi ko ito tatanggihan, ngunit paano siya nagawang kumilos ng napakabilis nang una siyang sumunod sa amin ng mas maaga. Hindi pinapansin yon, marahil ang iba sa iyo, ay hindi ito namalayan, ngunit nakita ko si Gerald na sneakily na lumilipat sa gilid kanina. Ang anak na iyon ng baril ay tiyak na sinusubukan na makalusot kung ang mga bagay ay hindi maayos. Nakita ko ito sa aking sariling mga mata, alam mo. Hindi mo ba simpleng nahanap na nakakainis iyon? Galit na ungol ni Maya. Ang sinabi ni Maya ay hindi maaaring maging malayo sa katotohanan. Ang ipinapalagay niya na sinusubukan niyang makalusot, ay simpleng paglipat niya sa gilid upang maipadala kay Zack ang mensahe sa linya kanina. Malinaw sa araw na hindi ito naiintindihan ni Maya. Gayunman, nanahimik lang si Gerald. Wala siyang kailangang ipaliwanag sa kanya. Kain na lang tayo sa isang lugar. Narinig iyon, simpleng nagsimulang paghila palayo kay Leonard. Hindi sa anumang oras, nag-iisa ulit si Gerald. Napabuntong hininga lang si Gerald sa isip niya bago tumawa ng mapait. Sa pagtingin sa kanyang cellphone, naisip niya sa sarili, napakaganda lang nito. Ang isipin na ang isang pagagalitan ang aking gantimpala sa pagtulong sa kanya. Gayunpaman, mabilis niyang hinayaan itong dumulas. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang mas mahalagang bagay na haharapin. Mas nag-alala pa siya tungkol sa insidente patungkol kay Queta. Sa pamagitan nito, dali-dali siyang nagsimulang umakyat sa natitirang bundok. Ginoo. Crawford, tawag ng matanda mula kanina nang nakangiti nang makita si Gerald na papalapit. Ang matandang lalaki ay nagpunta sa pangalang Weiss, at siya ay isang master ng kaligrapya, antigong pagkolekta sa timog kanluran ng lalawigan ng Salford.
Kaya, nagawa mo bang makilala ang mga pinagmulan ng piraso ng Jedi, Giwas? Tanong ni Gerald. Narinig ang tanong niya, tumango muna si Giwas bago sabihin talagang mayroon ako. Habang totoo na nakilala ko ang pendant noong una ko itong nakita, kailangan ko pa rin ng kaunting oras upang maayos itong pag-aralan upang maging ganap na sigurado. Ngayon, sigurado ako nang walang pag-aalinlangan na ang tukoy na uri ng pendant na ito sa Jed ay maaari lamang mabibilang sa pamilyang Fenderson sa County Salford. Alam kong tiyak dahil ang bawat angkan ng pamilyang Fenderson ay nagmamay-ari ng katulad na pendant ng Jedi. Ang isa pang kagiliw-giliw na bagay tungkol sa ganitong uri ng Jedi pendant ay nanahati sa 3 antas. Dahil ang partikular na pendant na ito ay na top rete, may papalagay ko na ang may-ari nito na si Cara Fenderson, isang direktang inapo ng pamilyang Fenderson. Ang pamilya Fenderson. Habang iniimbestigahan ko ang maraming malalaking pamilya dito, ni hindi ko naranasan ang pangalang Fenderson. Sabi ni Gerald habang tumango ito. Pasimpleng umisi si Giwas nang marinig iyon. Hindi kita sisihin sa hindi mo pag-alam tungkol sa kanila, G. Crawford. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Fenderson ay nahiga ng mahigit sa ilang mga dekada ngayon. Napakahusay nilang gawin ito na halos walang anumang balita tungkol sa pamilya na magagamit sa publiko sa lahat. Noong nakaraan, ang pamilya ay itinuturing na medyo malakas at may impluensyang hindi lamang sa County Salford, kundi pati na rin sa natitirang Weston. Gayunpaman, sa isang gabi lamang, lahat ng mga balita tungkol sa pamilya ay tumigil sa pagkakaroon. Dahil sa kakulangan ng balita mula sa Fendersons, wala nang nagsasalita tungkol sa kanilang pamilya. Ganun ba? Narinig iyon, kapwa nasiyahan sina Gerald at Cueta. Si Barry mismo ay nakasimangot habang sinasabi, nabanggit mo na sa kabila ng pagiging isang malakas na pamilya, lahat ng mga balita patungkol sa kanila ay nawala sa isang solong gabi, tama? Nagtataka ako kung anong matinding pagbabago ang nangyari noon. Maaring malugi na lang ang Fenderons. Iyon ay impossible. Kung tunay silang nalugi, paano nila pinatahimik ang mga reporter mula sa pag-uulat tungkol sa insidente, sagot ni Gerald habang umiling. Ngumiti si Giwas matapos marinig ang sasabihin ni Gerald. Ginoo. Karapatan ni Crawford. Para sa mga mula sa mas matandang henerasyon na tulad ko, naniniwala kami na ang pamilya Fenderson ay hindi talaga nahulog sa pagkalugi. Sa halip, naiisip namin na sumailalim sila sa eksaktong kabaligtaran nito. Sa halip na malugi, ang pamilya sa halip ay lumakas sa kapangyarihan, o hindi bababa sa iyon ang ipinapalagay namin. Anuman, ang pamilya ay hindi kailanman umalis sa lalawigan ng Salford, at nanatili pa rin sila dito hanggang ngayon. Ang ilan ay nagteorya pa na marami sa mga pag-aari na kabilang sa malalaking pamilya sa lalawigan ng Salford ay nakasalalay sa mga Fenderon. Gayunpaman, gaano man nila ito sinisiyasat, nabigo pa rin silang malaman ang anumang naugnay sa teorya. Gaano kaiba? Bakit mananatiling isang mababang profile ang Fenderons nang walang magandang kadailanan? Gayunpaman, batay sa iba't ibang mga pahiwatig na nahanap ko, ang mga mula sa pamilya Fenderson ay ipinakita ang kanilang sarili dati sa ilang mga kaganapan, o sinabi ni Zack. Si Graham mismo ay nakilala ang isang pambihirang kabataan na nakasuot ng katulad na pendant sa Jed sa Wendell City bago. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Habang iniisip niya ito, ang batang babae mula kanina ay sumagi ulit sa isip ni Gerald. Pasimple niyang kahawig ang Cueta para ito ay maging isang pagkakataon. Bukod doon, parang mayroon din siyang napakalakas na pinagmulan ng pamilya. Siske! Maaring ito ay talagang isang Fenderson. Nararamdaman ni Gerald na malapit siya sa katotohanan. Pagkatapos nito, pinasalamatan niya si Giwas bago umalis kasama si Cueta. Gayunpaman, bago humiwalay ng mga paraan kay Barry, sinabi sa kanya ni Gerald na magtanong tungkol sa pamilya Fenderson. Naturally, ang hangarin ni Gerald ay gawin siyang siyasatin ang batang babae, bagaman hindi niya ito detalyado. Apo ko, kumusta ang iyong pagsisiyasat? Bakit ngayon ka lang bumalik? Tinanong si Finlay sa sandaling bumalik sila sa villa na inayos ni Barry para sa kanila. Sa sandaling nakita niya si Finlay, naisip ni Gerald sa kanyang sarili, ang Salford Province ay bayan ng Finlay. Siya rin ay isang may kakayahang tao. Siguro kung may alam siya tungkol dito. Maayos naman. Gayon din, mabilis, narinig mo na ba ang tungkol sa pamilyang Fenderson sa lalawigan ng Salford dati? Tanong ni Gerald habang kinakagat ang isang mansanas na inabot sa kanya ni Cueta. Ano? Ang pamilya Fenderson? Naghahanap ka ba ng isang tao sa loob ng pamilyang iyon? Tanong Nig mabilis sa isang gulat na tono, nanlaki ang kanyang mga mata.
Tayo ay, may alam ka ba tungkol sa kanila? Mangyaring sabihin sa amin kung may alam ka tungkol sa kanila, mabilis. Napakahalaga nito sa amin. Dagdag ni Queta habang inaabot ang isang mansanas kay Finlay din. Ako, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa kanila. Sa kabila ng pamumuhay sa lalawigan ng Salford sa loob ng maraming taon, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Fendersons. Tumugon kay Finlay habang umiling, mukhang naguguluhan. Nang makita ito, simpleng nagkatinginan sina Gerald at Queta. Wala ka ba talagang alam tungkol sa kanila? Ang totoo lang ang sinasabi ko. Sumagot si Finlay, kumagat sa kanyang mansanas. Narinig iyon, naramdaman ni Gerald na ang natitirang bakas na mayroon sila tungkol sa pamilya ay ang kanilang pinakamalaking isa rin. Kailangan nilang malaman ang higit pa tungkol sa batang babae, partikular ang kanyang pinagmulan. Dahil napansin na kailangan niyang maging mas tiyak, sinabi ni Gerald kay Barry na subukang kilalanin ang batang babae. Gayunman, sa kalaunan, hindi pa rin nakakalap si Barry ng anumang impormasyon tungkol sa kanya, kahit na gumamit ng iba't ibang pamamaraan. Bahagyang pinanghinaan ng loob, nilingon ni Queta si Gerald bago tanungin, ano ang dapat nating gawin ngayon, Gerald? Sa kanyang isipan, patuloy niyang iniisip ang mga parehong bagay. Sino ang nag-abandona sa akin sa nakaraan? At ano ang nagtulak sa kanila na gawin ang ganoong bagay? Mismong si Gerald ang gustong alamin kung sino talaga ang babaeng iyon sa kanyang ama. Nais din niyang malaman kung talagang si Queta ay kanyang nakababatang kapatid. Sa sandaling iyon nang huminto sandali si Gerald bago lumiwanag ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, Queta. Maaari pa tayong magkaroon ng isa pang pagkakataon. Kabanata 679. Isang pagkakataon, nagtatakang tanong ni Queta. Sa kanyang isipan, naisip ni Gerald, ang walang lisensyang gabay sa paglilibot na nakilala ko kanina ay maaring ang aming susunod na pinakamahusay na pagbaril. Pag-isipan ito, ang makinis na taong mabilog na tao ay niloko ako ng $300. Naalala ni Gerald ang sandali nang marinig niya ang kaguluhan malapit sa lugar ng hot spring nang ibibigay na lang niya sa isang lalaki ang isang isip niya. Dahil dito, nabigo si Gerald na ibahagi siya sa karagdagang impormasyon tungkol sa dalaga. Gayunpaman, natitiyak ni Gerald na siguradong maraming nalalaman ang lalaking iyon tungkol sa kanya. Kung sa bagay, sinabi ng nasa katanghaliang lalaki na sa kanyang sarili ang dalaga ay 2 beses na doon. Matapos na mapag-isipan, hindi mahirap para kay Gerald na hanapin kung saan nakatira ang lalaki. Bandang tanghali noon nang magmaneho si Gerald at ang kanyang mga tauhan sa bahay na walang lisensya sa tour guide. Pagdating, kinilala ng tour guide na nagpapasalamat sa bahay, si Gerald at agad na kinabahan. Kung sa bagay, niloko lang niya ang $300 mula kay Gerald na alam na hindi isang lokal si Gerald. Sa kasamaang palad, lokal o hindi, si Gerald ay nasa kanyang bahay na ngayon kasama ang isang pangkat ng mga itim na angkop na bodyguard na nakatayo sa likuran niya. Magandang araw po sir. Ano nga ba ang balak mong gawin? Tanong ng lalaking nasa edad habang kinakabahan siya. Naku, wala akong balak gawin. Pumunta lang ako dito upang makipagkita sa iyo. Sagot ni Gerald habang isinasok ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang bulsa bago kaswal na pumasok sa bahay ng lalaki nang hindi man lang hinintay na imbitahan. Nang nasa loob na siya, umupo kaagad si Gerald sa sopa ng lalaki habang papasok na rin ang mga sakop niya. Ang bawat isa sa kanyang mga nasasakupan ay parang mga lalaking hindi dapat trifle. Paghanap ng remote ng telebisyon, nagsimulang mag-flip sa mga channel si Gerald. Siya ay sadyang kumilos tulad ng pagmamay-ari ng lugar, kahit na hindi nag-abala na sabihin ng isang salita sa lalaking nasa edad na. Nang makita iyon, ang lalaki ay gulp, hindi sigurado sa kung ano ang gagawin dahil wala siyang ideya kung ano ang plano ni Gerald para sa kanya. Hindi alam kung ano pa ang gagawin, nagpunta siya kay Gerald bago sabihin, Sir, sa palagay ko hindi ko na kailangan ang $300 na iyon. Kung titingnan mo, mapapansin mo na ang kalagayan ng aking pamilya ay hindi lahat na pinakamainam. Bilang karagdagan, mayroong parehong matanda at bata na nakatira sa bahay na ito. Dumiretso ako sa puntong ito. Ako ay lubos na nangangailangan ng pera at inaamin ko sa pagdaraya sa iyo ng $300. Gayunpaman, hindi ko hinawakan ang isang solong sentimo ng pera na iyon, at malugod kong ibabalik sa iyo ang lahat ng ito. Ang mabilog na tao ay halatang may karanasan sa kanyang bapor. Alam niyang basahin ng mabuti ang sitwasyon, at kasama si Gerald dito, alam ng makinis na lalaki na hindi niya kayang magalit sa kanya.
Narinig iyon, simpleng kinurot ni Gerald ang tulay ng kanyang ilong bago ngumiti ng bahagya. Ay, huwag mo akong magkamali. Hindi ako narito upang makuha ang perang iyon. Sa kabaligtaran, kung handa kang makipagtulungan at sabihin sa akin ng kaunti patungkol sa isang bagay, bibigyan kita ng mas maraming pera. Narinig iyon, pilit nang umiti ang matapang na lalaki bago sinabi, ito ba ay tungkol sa mayamang binibini mula dati? Bakit ka interesado sa kanya, Ginoo? Nang hindi man lang hinihintay na magsabi pa si Gerald, isang tanod na nakatayo sa tabi niya ay agad na napatingin sa lalaking nasa edad na. Ay, naiintindihan ko naman. Hindi ko dapat tanungin kung ano ang hindi naangkop. Nakuha ko na. Hindi alintana, minsan ko lang talaga siya nakilala. Habang alam ko na siya ay parehong mayaman at maimpluwensyang, totoo lang akong clueless tungkol sa kanyang pinagmulan. Gayunpaman, may alam pa ako. Halos kaedad mo siya at nag-aaral siya sa iisang paaralan ng aking anak. Kahit nakilala niya siya. Sumagot ang tao bilang matapat hanggat maaari. Alam na hindi siya maaaring makipag-ugnay kay Gerald. Tumayo siya sa kasumigaw, halika ka dito, Marvin. Ang mga taong ito ay hindi naghahanap ng gulo. Oh? Nakita ko. Pagdating? Di nagtagal, ang pintuan ng tila isang silid tulugan ay sumabog at palabas ng isang matambok na binata. Ang hugis ng kanyang katawan ay halos magkapareho sa ama. Gayunpaman, nakakatawa pa rin kung paano ito ginawa ng nasa katanghali ang lalaki na parang ang mga taong pumupunta upang magdulot ng gulo para sa kanya ay walang bago. Bilisan mo at sabihin sa mahusay na ginoong ito ang tungkol sa mayamang binibig. Well, parehas siyang misteryoso, makapangyarihan, at maimpluwensyahan sa aming paaralan. Habang nag-aaral siya sa klase sa tabi ng minahan, magkasama kaming klase ng unyon. Gayunpaman, hindi siya nagsabi ng isang salita sa amin. Lahat tayo ay lantarang takot sa kanya at wala talagang naglalakas loob na makipag-usap sa kanya, kahit na ang mga guro. Kahit na sino talaga ang maaring sisihin sa amin kung palagi siyang napapaligiran ng napakaraming makapangyarihang mga bodyguard. Sagot ni Marvin na may chuckle. Gayunpaman, umupo ako sa hilera sa tabi niya paminsan-minsan upang tingnan ang kanyang mga pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Dahil dito, napagtanto kong nasisiyahan silang maglakbay sa buong lugar. Ito rin ang dahilan kung bakit ang aking ama ay nagawang kumilos bilang kanilang gabay sa lugar sa magandang lugar. Kaya't ang matambok na binata ay pantay kasing nakakatawa tulad ng kanyang ama. Malinaw na ang lahat ng kanyang ginawa ay nagsisilbi upang matulungan ang kanyang ama na magkaroon ng mas maraming negosyo. Anuman, matapos marinig ang sasabihin ni Marvin, mas naintriga si Gerald ng dalaga. Isang misteryosong tao siya. Sa pamagitan ng pag-ugnay ng bagong impormasyon sa mga pahiwatig na dati niyang natuklasan, maunawaan ni Gerald na ito ay tulad ng sinabi ni Guas. Ang Fendersons ay malakas pa rin, subalit tila sila ay nagtatago mula sa isang bagay. Naramdaman din ni Gerald na hindi niya sinasadyang maalerto ang kalaban kung kumilos siya ng madali sa pamagitan ng direktang pagtatanong sa dalaga tungkol dito. Kung mangyari iyon, makukuha lamang niya ang kumpletong kabaligtaran ng nais niya. Habang may naisip siya, tinanong ni Gerald, pumupunta ba siya sa paaralan araw-araw at dumadalo sa lahat ng kanyang aralin sa oras? Well, hindi talaga siya pumapasok sa paaralan araw-araw. Gayunpaman, kapag may isang aralin sa kanyang schedule, siguraduhin niyang dumalo kasama ng kahit isa sa kanyang mga kaibigan. Hinahanap mo ba siya? Babalaan ko kayo ng maaga na siya ay labis na hindi ka nais-nais na makasama. Malapit na imposible para sa sinuman na kahit na gumawa ng isang paglipat sa kanya. Alam mo, sa nakaraan, maraming mayamang tagapagmana na pakiramdam na sila ay mayaman at sapat na malakas na sinubukan upang makuha ang kanyang pagmamahal. Sa ilang kadahilanan, gayunpaman, ang lahat sa kanila sa huli ay nagtapos sa pagpipigil sa pagsubok na ligawan siya. Dahil sa mga kakatwang kilos nila, iniiwasan na siya ng lahat. Tunay na siya ay isang malamig at mag-isa na kagandahan. Nakita ko. Ano ang pangalan niya? At ang apelyido ba niyang Fenderson? Tanong ulit ni Gerald. Umiling-iling lang si Marvin bago sabihin, wala sa mga guro ang nagbanggit sa kanyang pangalan. Bilang isang resulta, wala sa atin ang talagang nakakaalam kung ano ang tinawag sa kanya. Gayunpaman, sa mga bihirang okasyon, naririnig ko ang kanyang mga kaibigan na tinawag siya bilang Jasmine dati. Tungkol sa apelyido niya, hindi talaga kita matutulungan doon. Kaya, sige kung gayon, sagot ni Gerald habang umiling na nagbitiw. Sa totoo lang, hindi talaga takot si Gerald sa impluwensya, kapangyarihan ng pamilya ng batang babae.
Sa totoo lang, naramdaman niyang talagang maswerte para sa kanya na talagang makilala siya muli. Ang kanyang isip ay abala sa pagpuno ng mga ideya sa sandaling iyon. Saang klase ka? Tanong ni Gerald. Kapag inabisuhan siya ni Marvin tungkol sa kanyang kurso at taon, sumenya si Gerald sa kanyang mga sakop na bigyan sila ng kaunting pera para sa kanilang pagsunod. Nang magawa iyon, tuluyan na siyang umalis sa bahay. Dahil sinusubukan niyang hindi alerto ang kaaway, kailangan niyang kumilos ng hindi direkta hanggat makakaya niya. Kapag nakapasok siya sa paaralan, gagamitin niya ang pagkakataong iyon upang makipag-ugnay kay Jasmine. Hanggat nakatingin siya sa kanya, sa wakas ay masusubaybayan niya si Sarah. Ito ang plano niya sa ngayon. Pagkabalik sa villa, sinabi niya kaagad kay Barry na gumawa ng pag-aayos. Nais ni Gerald na gamitin ni Barry ang kanyang mga koneksyon upang lumikha ng isang pagkakataon na makipag-ugnay siya kay Jasmine. Si Barry mismo ay walang nahanap na issue sa planong iyon. Habang nangyayari ang lahat ng ito, natapos lang ang pagpapaandar sa istasyon ng telebisyon sa Hong Kong. Bago umalis, sinabi ng kapatid ni Gerald kay Mila na salubungin siya sa isang daungan ng gabi. Dahil si Jessica ay mananatili lamang doon ng kaunting sandali, alam ni Mila na mas malati sa kanilang pagpupulong. Malapit na sa gabi, sumakay si Mila ng taxi papunta sa ipinangakong lokasyon. Pagdating niya, nakilala niya ang isang nasasakupan ni Jessica na inutusan na maghintay doon para kay Mila. Walang mga barko na naroroon at ang tanging bagay doon bukod sa kanila ay ang malawak na karagatan. Bigla na lang ang maririnig ng isang tawa ng tawa. Hintay lang tayo dito. Maaaring hindi mo alam ang tungkol dito, ngunit hinugot ni Gian ang kaunting mga string upang matanggap kami sa oras na ito. Nasa oras na iyon nang makita ni Mila ang isang pangkat ng 5 batang babae na masayang nakikipag-usap sa kanilang sarili. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang pantay na nasasabik at tila naglalakad sila patungo sa direksyon niya. Nang sa wakas ay makilala niya kung sino ang isa sa mga batang babae, natigilan si Mila. Napansin din ng babaeng pinag-uusapan si Mila sa oras ding iyon. Noon nang tumigil siya sa paglalakad at naging kawili-wili ang kanyang ekspresyon. Mila? Alice. Nagkasabay na nagsalita sina Mila at ang dalaga. Halatang pareho kaming hindi inaasahan na magkasalubong. Alice, sino siya? Bakit parang pamilyar siya? Nagtataka na nagtanong ang isa sa mga batang babae. Ang pinuno ng mga batang babae ay walang iba kundi si Alice. Ay? Siya si Mila, ang nag-iisang mag-aaral mula sa aming universidad na nakakuha ng isang internship sa Hong Kong Television Station. Medyo nainggit na sagot ni Alice. Lahat sila ay nagmula sa kagawaran ng broadcasting at hosting sa Mayberry University. Sa makatuwid, natural na nagkaroon ng pagkakataon si Alice na dumating at matuto din dito. Gayunpaman, isang pangkat ng 30 tao ang itatalaga sa mga istasyon ng telebisyon at maraming departamento ng pahayagan batay sa isang tiyak na porsyento. Tanging ang mga may pinakamahusay na mga marka at mga resulta ay bibigyan ang pinakamahusay na mga pagkakataon sa pag-aaral. Ay? Alam ko, Alice. Siya ba ang kasalukuyang kasintahan ng iyong dating kasintahan? Maraming mga batang babae na nakatabi ay biglang nagsimulang tumingin kay Mila na may ibang ekspresyon sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang matalik na kaibigan ay palaging magiging matalik na kaibigan. Palagi silang kakampi sa kanilang sariling matalik na kaibigan. Dahil ang dating kasintahan at kasalukuyang kasintahan ay parehong nalilito sa oras na ito, ang sitwasyon ay talagang medyo mahirap. Walang itinago si Alice sa kanyang matalik na kaibigan. Hindi ba napag-usapan na ito ng mga batang babae nang una silang makarating sa Hong Kong? Siyempre, pinag-usapan nila ang tungkol sa mga lalaki higit sa anupaman. Bukod dito, sinimulan pa rin nila ang paghahambing ng kanilang sariling mga kasintahan. Upang maging matapat kumpara sa kanyang mga kaibigan, ang unang tao na nakipagdate siya, na walang iba kundi si Quinton ay wala namang karapat-dapat. Sa katunayan, makalipas ang ilang panahon, sinimulan din ni Alice na tanggihan ang katotohanang nakipagrelasyon na siya kay Quinton. Kung tutuusin, ang tanging dahilan lamang kung bakit siya nakasama ni Quinton ay dahil sa akala niya na siya ang tumulong sa kanya. Hindi inaasahan, ang taong tumulong sa kanya ay talagang walang iba kundi si Gerald. Bukod dito, sino ang maaring maging mas natitirang kumpara kay Gerald? Kung sa bagay, palaging kalmado at pinipigilan si Gerald. Talagang nagustuhan din ni Alice ang ugali niya. Sa makatuwid, kahit na magkasama lamang silang dalawa sa isang araw, ipinagmamalaki pa rin ni Alice na sabihin sa lahat na si Gerald ay kanyang dating kasintahan.
Sinabi pa niya sa lahat na siya ay ang kanyang nag-iisang dating kasintahan. Siyempre, nang isiwalat niya ang katotohanang ang pagkakakilanlan ni Gerald ay walang iba kundi ang dakilang Crawford na mula sa Mayberry City, gulat na gulat ang lahat ng mga kasama niya. Maaari lamang silang umiyak at magdalamhati sa katotohanang sayang ang kanilang hiwalayan. Haha! Nagsimulang sumakit ang puso ni Alice nang maisip niya si Gerald. Kung wala nang iba pang nangyari noon, ikakasal na siya sa isang napakamayaman at maimpluwensyang pamilya ngayon. Ngunit aba, ang salitang Gerald ay tila naging isang ulap pagkatapos nito at ginawang lib sa anino si Alice sa lahat ng oras. Ito rin ang dahilan kung bakit pinili niyang pumunta sa Hong Kong. Dahil sa gusto niyang iwasan ang anumang alaala na mayroon siya kay Gerald. Sa makatuwid, si Alice ay hindi may larawan ang damdamin nang makita niya si Mila sa sandaling ito. Gayunpaman, ang ganoong uri ng pakiramdam ay halatang hindi gaanong matindi ngayon kumpara sa nakaraan. Maganda pa ba kayo ni Gerald? Tanong ni Alice na may hawakan ng pagmamataas at kayabangan sa mukha. Oo. Mabuti ang ginagawa natin. Hindi rin mapigilan ni Mila na makaramdam ng kaunting selos nang makita niya si Alice. Kung sa bagay, minsang ipinagtapat ni Gerald ang kanyang pagmamahal sa kanya sa koridor dahil sa hindi pagkakaintindihan. Kahit na alam ni Mila na walang nangyari sa pagitan nilang dalawa, hindi niya maiwasang hindi komportable nang isipin niya ito. Sa makatuwid, naramdaman ni Mila na hindi kailangan na sabihin niya kay Alice na nakipagtalo siya kay Gerald. Mabuti naman noon. Hangad ko ang pinakamahusay para sa inyong dalawa. Sagot ni Alice habang nakangiti na may walang pakialam na ugali. Tama yan. Kung ito ay isang buwan na ang nakakaraan, tiyak na pakiramdam ni Alice na napaka hindi komportable at kahit naiinggit kapag nakita niya si Mila. Ramdam na ramdam niya ang sobrang pagkainggit at inggit kay Mila dahil ninakaw niya sa kanya ang kasintahan. Ninakawan siya ng kaluwalhatian at kayamanan na dapat sana ay mayroon siya. Kung tutuusin, siya ang taong una nang naging interesado kay Gerald mula sa simula pa lang. Humph! Kaya, simpleng mayaman kang kasintahan sa Mayberry City, tama ba? Hindi rin ginagawa iyon ni Alice ng masama. Pinaboran siya ni Gian mula sa Hong Kong ngayon. Parehong sina Gian at Crawford ay nagmula sa parehong mayaman at may impluwensyang pinagmulan ng pamilya. Kaya hindi naman sila ganoong kaiba. Bukod dito, si Gian ay mula sa Harvard. Ang mga batang babae na nakatabi ay hindi mapigilang ihambing si Gerald kay Gian. Nais nilang makuha ang ilang muka para kay Alice. Oh? Pasimple na tumango si Mila. Ito ang dahilan kung bakit medyo nagbago si Alice. Oo, naisip niya dati na talagang napakahusay at kahanga-hanga ni Gerald. Gayunpaman, hindi siya nakakasama dahil siya ang palagi ang kinamumuhian at minamaliit siya mula sa simula pa lamang. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadali natapos ang kanyang kwento ng pag-ibig. Ang pagsisisi ang pinakamagandang salita na naglalarawan sa kanyang naramdaman. Gayunpaman, napagtanto lamang ni Alice matapos siyang lumabas sa bilog sa Mayberry City. Ito ay nakaot na ang mundo ay talagang napakalaking. Hindi lamang si Gerald ang tao sa mundong ito na may ganoong uri ng halaga at halaga. Sa makatuwid, ang damdamin ni Alice para kay Gerald ay nagsimulang maglaho at wala na siyang ganoong kalakas na damdamin para sa kanya. Isang cruise ship. Sa oras na ito, ang isa sa mga kaibigan ni Alice na nakatayo sa tabi niya ay biglang nagsalita habang nagsimula siyang tumalon ng buong tuwa. Iyon ang cruise ship ni Gian. Alice, hinihimok ni Gian ang kanyang mamahaling cruise ship upang kunin kami. Mayroong isang napakamarangyang cruise ship sa dagat sa sandaling ito. Isang batang lalaki na nakasuot ng batrobe ang may hawak na isang baso ng pulang alak sa kanyang kamay habang nakatayo siya sakay ng cruise ship. Ito dapat ang Gian na pinag-uusapan ng mga batang babae. Gino. Ang gwapo talaga niyan. Tama yan. Talagang napakapalad talaga ni Alice. Ito ay orihinal na isang napakasimpleng tea party, ngunit nakilala talaga ni Alice si Gian doon. Alice, sa palagay ko dapat mo lang tanggapin ang pagtugis ni Gian. Sigaw ng mga kaibigan ni Alice sa sobrang kaba. Nanatiling tahimik si Alice at simpleng tinitigan niya si Gian na papalapit sa kanila na may ngiti sa labi. Ang cruise ship ay dumating kaagad. Mabilis na bumaba si Gian mula sa cruise ship. Alice, pasensya na sa huli. Sambit ni Gian habang nakatingin kay Alice na may ngiti sa labi. Ayos lang. Dahan-dahang pinakinis ni Alice ang kanyang buhok habang inilalagay ito sa likuran ng kanyang tainga.
Gino. Yan, kailan magsisimula ang cruise party natin? Tuwang-tuwa na tanong ng iba pang mga batang babae. Maaari tayong magsimula kaagad, okay? Matapos magsalita si Gian, bigla siyang natigilan. Napatingin siya kay Mila na nakatabi sa oras na ito. Halatang mas maganda siya at may mas mahusay na ugali kumpara kay Alice. Alice, kaibigan mo rin ba ito? Nagtatakang tanong ni Gian habang hinuhubad ang kanyang salaming pang-araw. Hindi. Narito lang siya sa tabi ng beach upang maglakad-lakad at magpahinga. Sagot ni Alice na may konting kasiyahan. Oh? Kung gayon, kagandahan, bakit hindi ka sumakay sa aking cruise ship kasama namin noon? Maari tayong magkakasabay sa isang cruise dinner party. Si Marian ay biglang yumuko sa harapan ni Mila habang inaabot ang isang napakaginoong paa niya sa kanya. Salamat na lang. Malamang tumugon lamang si Mila ng dalawang salita nang harapin ang masigasig na paanyaya ni Gian. Ginawa nitong napakapangit ang ekspresyon ng mukha ni Gian sa isang iglap. Walang batang babae ang tumanggi sa kanya mula pa noong bata siya. Bukod dito, siya ay tumatanggi sa publiko sa ngayon. Kagandahan, natatakot ako na hindi mo pa rin alam kung sino ako, tama ba? Hindi mapigilan ni Gian ang umiling habang mapangiti siya ng mapangiti. Hindi na niya pinalawig muli ang paa niya sa kanya. Gino. Yan, may boyfriend na siya. Ang kanyang kasintahan ay walang iba kundi si Crawford na mula sa Mayberry City. Ang isa sa mga batang babae na nakatabi ay biglang nagsalita. Oh? Hindi nakakagulat kung ganun. Mapait nang umiti si Gian bago niya sinabi, gayunpaman, kahit na siya ay isang mayaman at may impluwensyang tao sa Mayberry City, doon lamang nalalaman ang kanyang impluwensya at presensya. Dahil tumanggi kang sumali sa amin, humihingi ako ng paumanhin. Alay, tara na. Ilalabas ko kayong lahat upang masiyahan sa simoy ng dagat sa gabi. Sambit ni Gian habang nakatingin kay Alice. Sa sandaling ito, ngumiti si Alice habang tumatango. Sa isang banda, nakatingin siya kay Mila na may medyo mayabang na ekspresyon sa mukha. Tila ba sinusubukan niyang sabihin, kaya paano kung ang lalaking nag-abandona sa akin ay isang napakahusay at may impluwensyang tao? Palagi akong makakahanap ng isang lalaking may mas mahusay na mga katangian at kakayahan upang ituloy ako. At ikaw, Mila, ay palaging mawawala sa akin, kahit na ikaw ay isang diyosa na kahit na ang mga batang babae ay laging hinahangaan. Ah! Alice, tingnan mo iyan, na ano iyon? Sa oras na ito, biglang sumirit ulit ang mga batang babae. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi na ito sa labas ng pagkasabik, ngunit sa halip ay pagkabigla. Ang pangkat ng mga tao ay nagulat sa tunog. Nang tumingin sila, nakita nila ang halos 100 tuktok at pinakamaluho na mga cruise ship na lumilitaw sa ibabaw ng dagat sa madilim na gabi. Bakit ito ang tuktok at pinakamaluho? Ito ay sapagkat nang makita nila ang cruise ship ni Gian, naisip nila na ito ang pinakamarangyang cruise ship na nakita nila. Gayunpaman, pagtingin sa dos-dosenang mga cruise ship sa dagat ngayon, tila ang mga cruise ship ay lahat ay nakasisilaw at hindi ka panipaniwala bilang isang barkong pandigma ng galaksi. Ito ay isang pambihirang tagpo. O aking Diyos! Magkano ang gasto sa isa sa mga cruise ship? Hindi mapigilan ng mga batang babae na mapangisi sa kilig. Kahit na si Mila ay natigilan sa oras na ito. Lalong nagulat at natigilan si Gian. Siya ay nasa isang ganap na pagkatulala. Gino. Yan, lahat ba ng mga cruise ship para sa cruise ship festival ngayong gabi? Talagang nasasabik kami ngayon. Tanong ng dalaga kay Gian habang excited na hinawakan ang braso nito. Tama yan. Pagkatapos ng lahat, ang talagang mayaman at may impluwensyang negosyante, kilalang tao ang karaniwang karapat-dapat na lumahok sa cruise ship festival. Ang sinumang ordinaryong tao ay mapapanood lamang ang ganitong uri ng kaganapan sa telebisyon. Gayunpaman, ang mga batang babae ay talagang hindi inaasahan na makita ang ganitong uri ng malaking eksena kapag sila ay simpleng lumahok sa cruise ship festival sa unang pagkakataon. Namumutla din si Alice sa kaba. Hindi, ang mga cruise ship na ito ay pawang dinisenyo ng mga nangungunang eksperto at propesyonal sa buong mundo. Ang mga cruise ship na ito ay dapat na mula sa Tiscol Island. Ang bawat isa sa mga cruise ship na ito ay hindi mabibili ng salapi. Masiglang sagot ni Gian. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Gian ay lubos na may kaalaman at nakita na ang karamihan sa mundo, ito ang unang pagkakataon na talagang nasasaksihan niya ang isang eksenang tulad nito. Ah!
Gian, ano itong Tiscol Island na iyong pinag-usapan? Nagtanong ang mga batang babae na hindi pa nila naririnig bago ito. Ang Tiscol Island ay isang maliit na isla sa dagat. Sa tatay ko lang narinig ito. Mayroong isang ganap na mayaman at pandaigdigang tao na bumili ng buong isla. Itinayo ng taong iyon ang buong isla at ginawang isang lugar na parang isang kamanghamanghang palasyo sa dagat. Sa madaling sabi, ang buong isla ay napakadako at napakaganda. Hindi pa natin naririnig ito noon. Mayroon bang ganoong kalaki at engranding bahay? Anong itsura? Gian, maaari mo ba kaming dalhin doon upang tingnan ito? Lahat ng mga batang babae ay nagtanong sa Pag-asa. Umiling si Gian bago niya sinabi, natatakot akong imposible iyon. Sa totoo lang, pinalad ang aking ama na nakita ito minsan. Gayunpaman, maaari lamang siyang manatili sa isla ng mas mababa sa ilang minuto. Hindi man siya pinayagan na kuhanan ito ng kahit anong litrato. Gayunpaman, sinabi ng aking ama na ang maikling ilang minuto sa islang iyon ay lubos na sulit sa buhay na ito. Sa makatuwid, labis din akong nagulat. Kung sabagay, ano ang pagkatao ng aking tatay? Talagang seryoso siya sa pagkamangha at napuno siya ng papuri para sa lugar na iyon. Matapos sabihin iyon ni Gian, ang lahat ay napuno ng higit na kagalakan at mga inaasahan. Naisip pa ni Alice sa kanyang sarili na magiging perpekto lamang ito kung maari silang maging maswerteng makita ang isla para sa kanilang sarili. Sayang naman. Ngunit huwag masyadong panghinaan ng loob. Mga batang babae, susubukan kong dalhin kayo doon sa paglaon upang masilip natin ang tanawin ng isla. Gayunpaman, maaari lamang natin itong tingnan mula sa isang malayong distansya. Sinabi ni Gian na may isang nakakalokong ngiti sa labi. Mabuti yan. Lahat ng mga batang babae ay tuwang-tuwa. Sa oras na ito, ang nangunguna at pinakamaluho na mga cruise ship ay dumating na. Sina Gian, Alice, at ang natitirang mga batang babae, ay hindi nangahas na magpatuloy sa pagsasalita ng malakas at simpleng humakbang lang sila sa gilid. O aking Diyos! Tingnan lamang ang kawani na nagtatrabaho sa mga cruise ship ng Tiscol Island. Lahat sila ay may suot na napakamahal na damit. Siyempre, mahal ang kanilang mga damit. Damn it! Handa akong magtrabaho lamang bilang isang empleyado sa isa sa mga cruise ship din. Hindi mapigilang sabihin ng isa sa mga batang babae. Sure sapat, laging may mga tao na mas malaki pa at mas mahusay kaysa sa atin sa mundong ito. Bago ito, naisip ko na si Gerald ang pinakamagaling at pinakamagaling na tao. Napagtanto ko lang na nagkamali ako nang makilala ko si Gian at iminulat ko ang aking mga mata sa isang bagong mundo. Ngayon, nakasalamuha ko ang isang mas malaki at mas natitirang mundo ngayon. Lihim na naisip ni Alice ang pareho sa isang. Pagkatapos nito, diretso na silang nilakasan ng lalaking nasa edad na. Pagkatapos nito, siya ay dumating bago ang nagulat na si Mila sa isang napakamagalang na pamamaraan. Miss Mila, pinanganak ako ng panganay na binibini upang kunin ka. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay yumuko ng malalim at magalang siya kay Mila. Likas na alam niya kung paano ang hitsura ni Mila at kung saan siya naghihintay sa oras na ito. Piliin mo, sunduin mo ako. Tiningnan ni Mila ang dos-dosen ng mga cruise ship na nakadock at seryoso siyang natigilan. Ang kapatid na babae ni Gerald na si Jessica, talagang mayaman. Oo naman, Miss Mila. Pumunta kami dito upang espesyal na sunduin ka ngayon. Humihingi ako ng paumanhin na panatilihin kang naghihintay ng mahabang panahon. Pagkarinig niya ng mga salita ng katiwala, ang batang babae na kinukutya si Mila bago ito ay sobrang natigilan na ang bibig niya ay nakabigti. Kanina pa niya siya pinagtatawanan at binibiro. Bilang isang resulta, wala lamang siyang pakialam sa cruise ship festival. Sa wakas naintindihan ni Gian na hindi nakapagtataka kung bakit si Cold ay sobrang lamig at walang pakialam sa kanya kanina. Agad niyang naintindihan ang agwat sa pagitan niya at ni Crawford sa ngayon. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting maloko para sa pagtatangkaring magpakitang gilas sa harap ni Mila ngayon lang. Tungkol naman kay Alice, likas siyang hindi makapaniwala. Ikaw, bakit mo siya sinusundo at bakit mo ginagamit ang isang marangyang entourage upang kunin siya? Talagang nararamdaman ni Alice ang labis na pagkabalisa sa oras na ito. Hindi alintana kung si Mila ang kanyang karibal sa pag-ibig o isang imahinasyong kaaway lamang, walang sinuman ang gugustuhin na ang kanilang kalaban ay maging mas malakas kumpara sa kanilang sarili. Bukod dito, sa oras na ito, si Mila ay napakalakas hanggang sa puntong ito ay ganap ng hindi maihahambing.
makakaapekto ito ng direkta sa mood ng isang tao. Ito mismo ang nararamdaman ni Alice sa sandaling ito. Sino si Mila? Siya ay kanyang sariling karibal sa pag-ibig, at siya ang kasalukuyang kasintahan ng dating kasintahan. Gayunpaman, talagang tumatanggap siya ng ganitong uri ng eksklusibong paggamot ngayon. Malinaw na siya ay nakakaramdam ng sobrang pagkainggit at inggit. Sa makatuwid, hindi niya maiwasang tanungin ng diretso ang tagapangasiwa ng katanungang ito. Haha! Ito ang aming batang Panginoon, kasintahan ni Crawford. Kaya, natural na kailangang bigyan natin siya ng pinakamahusay at pinakapambihirang paggamot. Tungkol naman sa katiwala, sinasagot lamang niya ang mga katanungan ni Alice sapagkat sa palagay niya lahat sila kaibigan ni Mila. Boom! Gulat na gulat si Alice at namumutla ang mukha nito sa isang iglap. Ang bagay na talagang ayaw niyang marinig at ang bagay na kinakatakutan niyang nangyari sa wakas. Ni hindi niya naramdaman ang sobrang pagkabalisa o pagkasabik ngayon. Ang dahilan kung bakit siya sabik na kumpirmahin ang mga katotohanan ito sa tagapangasiwa ay dahil iniisip niya kung natatanggap ni Mila ang ganitong uri ng paggamot dahil kay Gerald. Kung sa bagay, ang pamilya ni Mila ay hindi gaanong kapanipaniwala. Gayunpaman, ano ang dapat niyang gawin kung dahil talaga ito kay Gerald noon? Ano ang dapat niyang gawin pagkatapos? Naramdaman ni Alice na parang mababaliw. Say Crawford ba na iyong pinag-usapan, Gerald Crawford? Napakalakas mong kapangyarihan, kaya bakit binibigyan mo ng ganyang mukha si Crawford mula sa Mayberry City? Bakit? Si Alice ay kumikilos ng medyo hysterically sa oras na ito. Tama yan, Miss. Si Crawford ay walang iba kundi ang aming batang Panginoon, si Gerald Crawford. Ang islang ito ay binili ng nakatatandang kapatid na babae ni Crawford bilang lugar para makapagpahinga muna siya at magbakasyon. Sagot ulit ng katiwala. Ano? Ang nakatatandang kapatid na babae ni Gerald ay ang napakalakas na taong klase sa mundo. Ibig bang sabihin ay mabubuhay din si Gerald sa isla na iyon kung nais niya noon? Tanong ni Alice at namumula ang mga mata sa oras na ito. Tama yan. Gayunpaman, kung talagang nais ni Crawford na manirahan sa isang isla, maaari lamang siyang bumili ng ibang isla niya. Gayunpaman, ang maliit na halagang pera na iyon ay hindi magiging sulit sa isang solong sentimo kay Crawford. Ano? Sa oras na ito, ang 5 batang babae na nakatayo sa isang hilera ay nakabuka ang kanilang mga bibig dahil sa pagkabigla. Tungkol kay Alice, naramdaman niyang parang hinihingal na siya. Naramdaman niya na makakaya lamang niyang tuluyang maalis ang sarili sa pakiramdam na ito sa pamagitan ng paglukso sa dagat at pagkalunod sa kanyang sarili hanggang sa mamatay. Ito ay naka-out na ang pagkakakilanlan ni Gerald ay hindi lamang Crawford mula sa Mayberry City. Pinagmasdan nilang umalis si Mila. Huminto na sa pagsasalita ang mga batang babae. Bukod sa labis na pagkainggit, mayroon ding bahid ng pagsiselos sa kanilang mga mata. Si Alice lamang ang nagkaroon ng isang napakakomplikadong kalagayan sa oras na ito. Kung sa una pa lang ay nakatuon lang siya sa karakter ng isang tao. Kung ganoon ang kaso, pipiliin niyang makipagrelasyon kay Gerald noon. Kung tutuusin, hindi pa siya nagmamahal dati sa oras na iyon. Nais niyang makakuha ng isang relasyon. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling niya kay Naomi na ipakilala sa kanya ang isang lalaki. Tinawag pa siya ni Noemi ng gabi bago ang kanyang kaarawan upang makausap lang siya tungkol kay Gerald. Alice, salubungin mo lang siya. Darating din siya para sa birthday party ko bukas. Paano ko may lalagay ito? Siya ay isang napakanakatuon at tapat na tao. Napakagwapo din niya. Kung sa bagay, ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon na umibig. Sa makatuwid, dapat kang maghanap ng isang matapat at mabuting tao upang mapigilan mo siya. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay tiyak na magiging pinakamahusay na kandidato si Gerald. Tiyak na tratuhin kanya ng mabuti. Puffed. Ayos lang nun. Dahil nasabi mo na ang mga magagandang bagay tungkol sa kanya, pagkatapos ay makikilala ko lang siya bukas pagkatapos. Sa oras na ito, inaabangan talaga ito ni Alice. Sa katunayan, naramdaman pa niya na hindi ito magiging issue kung mahirap si Gerald. Gayunpaman, pagkatapos na makilala sila at matapos marinig ang lahat ng nakakahiyang mga bagay na sinabi ni Danny tungkol kay Gerald, hindi mapigilan ni Alice ang kanyang sarili mula sa paghamak at pagbaba ng tingin kay Gerald. Naramdaman niya na kahit na kailangan niyang maghanap ng kasintahan, mas makabubuti na makahanap siya ng mas mayamang kasintahan noon.
Ang pananaw at pangunawa ni Alice sa pag-ibig ay nagsimulang magbago ng kaunti mula sa sandaling iyon. Sa makatuwid talagang nakakasama niya si Gerald noon. At lahat ng pag-aari ni Mila ay magiging kanya na noon. Ang pera ay magiging isang hanay lamang ng mga numero sa kanya sa hinaharap. Nawala na sana lahat ng kahulugan. Hindi na niya kailangan pang makatipid ng anumang pera upang makabili ng anumang mga mamahaling kalakal sa hinaharap. Ngunit ito ay isang awa na walang ngunit. Huli na. Mahigpit na kinuyom ni Alice ang kanyang mga kamao at pakiramdam niya ay labis na hindi nasisiyahan sa kaloob-looban. Alice, nakaalis na sila. Kaya bakit hindi rin tayo umalis ngayon? Ang ilang mga batang babae ay nawala na ang kanilang interes na sumakay sa cruise ship. Kung hindi man, dapat ba silang sumakay sa cruise ship upang makita nila kung ano ang hitsura ng isla ng ibang tao? Hahaha. Iyon ang isla ng nakatatandang kapatid na babae ni Gerald ngunit sa gilid lamang niya ito makatingin. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting inutil habang iniisip niya ito. Hindi ako magbibitiw sa kapalaran. Tiningnan ni Alice ang mga cruise ship na nawawala sa gabi habang lihim niyang pinapaalala ang sarili. Sa oras na ito, nakalapag na si Mila sa isla. Ang buong isla ay kasing marangya at enggrande tulad ng ginawa ni Gian. Mukha itong isang napakalaki at marangyang palasyo. Napakaganda at nakakagulat. Pumasok na siya sa estate ngunit kakailanganin niyang sumakay sa isang espesyal na kotse upang makarating sa kinaroroonan ni Jessica. Tumagal ng halos 30 minutong biyahe bago tuluyang makarating si Mila sa isang villa sa estate. Pagkatapos nito, siya ay lumabas ng kotse. Bilisan mo at tingnan mo ako. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng aking hipag. Gusto ko siyang makita. Ano ang bilisan? Darating na siya rito. Nang lumabas si Mila sa kotse, nakita niya ang isang batang babae na nakikipaglaban sa isang lalaki. Sinusubukan ng batang babae na agawin ang isang cellphone mula sa bata. Ang batang lalaki na iyon ay isang chubby na tao at nakilala na siya ni Mila dati. Wala siyang iba kundi si Yoel. Oh? Narito ang hipag. Nang makita ni Yoel si Mila, dali-dali siyang tumakbo sa kanya. Kung sa bagay, lahat ng nangyari sa maghapon ay talagang kinakatakutan ni Yoel na mamatay. Oh? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.